Dominant Protector. Credit to the author. 111 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dumiretso ang kotse ni Fredo sa parking lot sa ilalim ng International Pablo Hotel, dumaan sa ilang pribadong tunnel bago direktang makarating sa pinakamataas na palapag ng hotel. Malinaw na sarado ang lugar, wala talagang tao. Dinala ni Fredo ang tatlo sa isang pribadong silid, at kumatok sa pinto. Parehong nakapunta sina Yasi at Cheryl sa lugar na iyon nang hindi mabilang na beses, pamilyar na pamilyar sa kanilang paligid. Pakiusap, pumasok ka. Ang boses ni Pablo ay narinig mula sa loob ng silid. Itinulak ni Fredo ang pinto, tumabi lang siya habang lumingon siya sa kanila. Miss Charlton, Miss Yasi, at Mr. Linford, pagkatapos mo. Si Cheryl at Yasi ay pumasok sa silid sa kilos, malinaw na nakasanayan na ang posisyon ni Fredo bilang isang butler. Ito ay isang imaheng matagal nang nakaugat sa kanilang isipan. Si Terence, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Tito Fredo, pagkatapos mo rin. Ikaw ang bisita, Mr. Linford. Matigas na sabi ni Fredo. Nang walang masyadong pagpipilian, si Terence ay pumasok din sa pintuan. Nakangiti niyang bati nang makita si Pablo. Magandang umaga, Tio Charlton. Terence, come, sit. Haha, family banquet lang yan, relax yourself. Nakangiting bati din ni Pablo. Dahan-dahan lang, ginagawa namin ito tuwing weekend. Maliban kung nasa ibang lugar ako sa isang business trip, iyon ay. Tanging isang mapait na ngiti lang ang naisagot ni Terence. Bakit siya nakikibahagi sa isang piging ng pamilya, gayon pa man. Si Fredo ay ang pinagkakatiwalaang tao ng Pablo, si Yasi ay ang matalik na kaibigan ni Cheryl, at si Cheryl ay anak ni Pablo. Hindi sila out of place sa isang piging ng pamilya, sigurado, ngunit para kay Terence mismo. Si Cheryl naman ay lubos na natigilan sa sinabi ng kanyang ama. Anong ginawa nitong si Terence sa kanyang ama, bakit sinasabi nitong masanay na siyang dumalo sa mga handaan? Hindi ba ibig sabihin noon ay sasali na si Terence sa kanila tuwing weekend mula ngayon? Bagamat totoo na tinanggap niya si Terence, mas gugustuhin niyang hindi umamin o sumuko sa isang mukhang bastos at tamad na tulad niya. Ilan ang pumila para sa posisyon ng kanyang kalasag? Saan napunta si Terence sa walang pakialam na ugali na iyon, kahit na umabot sa pagkabigo sa kanya araw-araw? Hindi alam ni Cheryl noon, ngunit ang kanyang mapagmataas na kalikasan ay magiging sanhi ng matinding pagsisisi sa malapit na hinaharap. Hehe, Shield Guy? Parte ka na ng pamilya simula ngayon. Maging mabait tayo sa isa't isa, ha? Magiliw na sabi ni Yasi habang ginagampanan niya ang role na good girl. Maging mabait sa isa't isa, ha? Baka itigil mo na ang pananakot sa akin sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Araw-araw na umuubo ng tissue. Cheryl, ano sa palagay mo? Kontento ka na ba kay Terence sa ngayon? Nakangiting tanong ni Pablo habang lumingon sa kanyang anak. Mahalaga pa ba kung kontento ako o hindi? Halatang hindi mo siya tatanggalin sa trabaho sa puntong ito. Nagtatampo na sabi ni Cheryl. Haha, nakikita kong medyo maayos ang pakikitungo ni Yasi sa kanya. Ano ang iyong mga reklamo tungkol kay Terence, Cheryl? Tanong ni Pablo. Huwag na. Sabi ni Cheryl sabay iling. Sa totoo lang, naguguluhan pa rin siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa lalaki. Inilagay niya ang buhay niya sa linya para sa kanya pabalik sa bangko, ngunit palagi siyang umaarte na parang hindi siya isang taong dapat niyang seryosohin. Palagi din niya itong inaasar. Ang pinakamasama ay kung paano niya tretuhin si Yasi na mas maganda kaysa sa pakikitungo niya sa kanya. What was with that? Nawala ba ang apil niya o ano? Inaakala niya na siya ay naging pangit kamakailan kung hindi dahil kay Leandro ay nangungulit pa rin sa kanya. Well, why don't you two try to get along with each other if you don't have any? Magkasing edad lang naman kayo eh. Hindi naman mag-aalala sa'yo si Daddy kung may kasama ka rin. Kontentong tumango si Pablo nang marinig ang sagot ng kanyang anak. Napabuntong hininga na lamang si Cheryl. Napasok nila ang isang lobo sa loob ng bahay. Ano ito?
Ano ang iniisip ng kanyang ama na itinapon ang isang mabahong lalaki sa ilalim ng parehong bubong ng kanyang inosente, marupok na anak na babae? Hindi iyon ang pinakamasamang bahagi, ang pinaka-ikinagalit niya ay ang kawalang interes ni Terence sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumabas ang mga pinggan, malinaw na ginawa ng may labis na pagsisikap. Hindi sila magarbo o maluho, ngunit ang atensyon sa detalye ay kitang-kita sa kanilang pagtatanghal. Isang lalaking kasing kalibre ni Pablo ang matagal nang nawalan ng interes sa mga mararangyang seleksyon ng pagkain na kakainan, mas gusto ang masarap at masustansyang pagkain sa halip. Nagpasya si Terence na ilabas ang lahat, parehong sinabi sa kanya ni Fredo na gawin iyon, pagkatapos ng lahat. Okay naman ang chairman, gayon din walang gaanong punto sa pagpapanggap na siya ay isang taong hindi niya, alinman, ito ay isang employer-empleyado na relasyon sa pagitan nila ni Pablo, at nagpasya siyang maging mas tunay kapag kumakain ng magkasama. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Terence na maglaman ng mga pagkain sa kanyang bibig sa ilalim ng mapang-akit na tingin ni Cheryl at ang nagulat na mga mata ni Yasi. Nanlamig ang gulugod ni Cheryl habang pinagmamasdan ang lalaki. Pwede ba? Hindi ba? Follower kita, alam mo na. Sumulyap siya kay Yasi, nakahinga ng maluwag, parang hindi naman masyadong nabigla ang dalaga o kung ano man. Follower ko lang siya, ano bang pakialam ko? Sinong pakialam kung sakal niya ang sarili hanggang mamatay? Napaisip si Cheryl habang sinusubukang aliwin ang sarili. Si Terence na kumukuha ng lahat ng pinakamalalaking bahagi ay nakakapagpabalisa kay Cheryl, hindi na niya kinaya. Terence, baka gusto mong mag-impake ng pagkain sa bahay mamaya. Oo. Naisip ko lang gawin iyon. Tumanggo si Terence. Namatay si Cheryl nang hindi makapagsalita. Samantala, sinubukan ni Yasi na pigilan ang kanyang pagtawa habang pinagmamasdan ni Pablo si Terence na may ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang impresyon sa bata ay nasa tuktok nito pagkatapos ng buong insidente sa bangko. Hindi niya gaanong inisip ang buong bagay nang ang kanyang ama ay patuloy na nagsusungit sa kanya tungkol dito, ngunit tila nakatutok ang kanyang mga mata. Si Terence ang talagang lalaki. Cheryl, bakit hindi ka muna bumaba kasama sina Yasi at Uncle Fredo? Tutulungan ko si Terence na mag-impake ng pagkain. Sabi ni Pablo habang naghahanap ng ilang lalagyan. Napakurap na lamang si Cheryl dahil sa pagtataka, hindi ang kanyang ama ang marangyang tipo, ngunit hindi pa siya nakagawa ng ganoon noon. Tila may iniisip si Yasi habang nakatingin kay Pablo, nang biglang naganap ang hindi maintindihang pagbabago sa kanyang mga mata. Bumalik sila sa normal pagkaraan ng ilang sandali, at hinailan ni Yasi si Cheryl gamit ang kanyang kamay. Tara na, Cheryl. Oh! Hindi masyadong maintindihan ni Cheryl ang mga kilos ng kanyang ama, ngunit hindi ito isang bagay na maaari niyang itanong. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay tila nahanap na si Terence ay mas kaakit-akit kaysa sa nakita niya ang kanyang sariling anak na babae. Isa lang siyang tagasunod na tinanggap mo. Umalis si Fredo para kunin ang sasakyan, habang hinihila ni Yasi ang kamay ni Cheryl para pabagalin siya. Hanem. Anong meron, Yasi? Curious na tanong ni Cheryl. Cheryl. I have this feeling. Sabi ni Yasi pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagpas siyang sabihin ang kanyang mga alalahanin sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, itinatago niya ang biglaang napagtanto na itinatago niya sa kaibuturan. Feeling. Anong feeling? Tanong ni Cheryl, na hindi lubos na nauunawaan kung ano ang sinusubukan ni Yasi. Cheryl, hindi mo ba naisip? May something sa kung paano tretuhin ni Uncle Charlton si Terence. Mahinang sabi ni Yasi. Oo. Naramdaman mo rin, Yasi. Tumango si Cheryl bilang pagsang-ayon, sinisikap lang niyang ibalot ito sa kanyang ulo kanina. 112. Mukhang mas maganda pa ang pakikitungo sa kanya ni Dad kaysa sa pagtrato niya sa akin. Pati ang ugali niya sa kanya. Medyo nakasimangot na sabi ni Cheryl. Alam ko. Lalo na kung paano gusto ni Uncle Charlton na magkasundo kayong dalawa. And that bit about you and him being the same age, too. Don't you think that is a bit intimate? Sinuri ni Yasi. Magsasabi ba siya ng ganyan kung si Terence ay isang tagasunod lang na kinuha niya? Tingnan mo na lang kung gaano kahigpit ang relasyon ni Uncle Charlton sa iyong mga kaklase na lalaki, hinding-hindi siya magkakaroon ng lalaki na tumira sa atin ng walang dahilan, di ba? Yeah.
Tumango si Cheryl habang iniisip iyon. Tunay nga na ang kanyang ama ay isang maayos na magulang mula pa noong siya ay maliit, na tinuturuan siyang matatag na walang dating bago siya umabot sa 18. Ni hindi niya siya pinayagan na magkaroon ng outing kasama ang sinumang lalaki dito. Siya ay naging 18 taong gulang, ngunit hindi iyon nabigyang katwiran ang biglaang pagbabago sa ugali. Ito ay masyadong hindi makatwirang mabilis kung iyon ang kaso. Hindi makapaniwala si Cheryl na biglang magiging bukas ang isipan ng kanyang ama at magpapasya na maglagay ng isang lalaki sa loob ng bahay na ganoon. May nangyari talaga. Hindi na ito iisipin pa ni Cheryl kaysa sa pagkalito lamang ng sandali. Kung hindi pa ito ibinalita ni Yasi, mahirap makakuha ng malinaw na pag-unawa sa sitwasyon kung kailan ikaw ang nasa gitna nito. Pagkatapos ng lahat, iniuugnay niya ang lahat ng kadudad ang aksyon ng kanyang ama sa panluloko sa kanya ni Terence, ngunit ang karagdagang pagsusuri ay naging malabong mangyari ang posibilidad na iyon. Ang kanyang ama ay hindi normal na tao, siya ay maislan, at matalino. Mukhang hindi masyadong malamang na ang chairman ng Pablo Industries ay malilinlang ng isang magsasaka na tulad ni Terence. Nangangahulugan lamang iyon na pumunta si Terence dito nang may pagsang-ayon ng kanyang ama. Ang tanong dito ay, ano kaya ang naging dahilan ng kanyang ama upang gumawa ng ganoong desisyon? At, tinatrato rin ni Uncle Fredo si Cheryl Guy ng may paggalang. Sabi ni Yasi, tinamaan ng marka. Hindi mahalaga kung gusto ni Pablo si Terence, marami siyang tao. Ang lahat ng mga elite ay nakapasok sa kumpanya sa pamamagitan ng kanyang jurisdiction, at ang mga taong ito ay tinatrato si Uncle Fredo ng may ganap, hindi makikailan na paggalang. Maging ang vice chairman ng kumpanya ay tinawag si Fredo bilang libro. Ang saloobin ni Fredo kay Terence, gayunpaman, ay lubhang kaduda-dadang. Malinaw na tinatrato siya ng lalaki sa parehong paraan ng pakikitungo niya kay Cheryl mismo. Yeah! Lalong lumakas ang pagkunot ng noo ni Cheryl nang magsimula siyang maghinala sa tunay na intensyon ng kanyang ama na kunin si Terence. Ano si Terence? Cheryl, ano man iyon? Maging ang tatay mo, o si Uncle Fredo? Masyadong intimate ang ugali nila ni Terence, hindi ito katulad ng relasyon ng employer-empleyado. Parang, tinatrato nila siya bilang pamilya. Sa wakas ay nagpasya si Yasi na ibunyag ang ideyang tinago niya. Ito ay isang posibilidad na mapahamak kay Cheryl, ngunit ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin bilang kanyang bestie. Ang pagsusuri ni Yasi ay naglagay ng ideya sa isip ni Cheryl, at ang posibilidad na ito ay nagpatahimik sa kanya. Yasi, sa tingin mo si Terence ay maaaring ang bastos na anak ng tatay ko? Dilat na mga mata ang sabi ni Cheryl habang nakatitig kay Yasi. Bakit pa siya mamahalin ng tatay ko? Ano? Si Yasi naman ang nabigla, hindi niya naisip ang nakakabaliw na posibilidad na iyon. Bastos. Kailangang maging malikhain si Cheryl para makapag-isip ng ganoon. Nanlamig ang gulugod ni Yasi habang iniisip ito. Hindi ito imposible, ngunit hindi magkamukha ang dalawa. Mukhang hindi talaga. Ano ang iniisip ni Cheryl dito? Anong problema, Yasi? Tanong ni Cheryl habang tinitingnan ang natulala na si Yasi, iniisip na marahil ang kanyang hula ay maaaring masyadong malayo. Mali ba ako? Bagay talaga ang iyong imahinasyon, Cheryl. Kasing edad mo at sa akin si Cheryl Guy, tama ba? Kung talagang bakla siya, dapat bago o pagkatapos makilala ng tatay mo ang nanay mo, pero posible ba iyon sa iyo? Yasi shook her headlessly. So mali ako. Pero ano pa bang explanation doon? Sabi ni Cheryl, nagpas siyang iwan ang kanyang ideya. Narito ang sa tingin ko, Cheryl, sa tingin ko ay sinusubukan ka ni Uncle Charlton na maghanap ng makakasama. Kung ano ang hitsura ng mga bagay, malamang na nasa isip niya si Terence bilang ang tanging kandidato sa puntong ito. Mapaglarong ngumisi si Yasi. Bagaman, medyo hindi siya komportable sa loob habang sinasabi niya ang mga salita, para sa ilang kadahilanan. Partner. Nakanganga ang bibig ni Cheryl habang nakatitig kay Yasi, halatang gulat na gulat sa paniwala. Shoo, sigurado ka ba dito? Ewan ko. Hula lang. Sabi ni Yasi sabay kibet ng balikat. Pero parang iyon ang kaso, alam mo baka iyon lang. Imposible yan, di ba? I'm J18 lang, okay. And no way, that's impossible.
Umiling si Cheryl ng ilang beses, namumula habang nagsasalita. Shoo, ano sa tingin mo? Well, I think the two of you look pretty good as a couple. Natatawang sabi ni Yasi. Magaling na driver, magaling magluto, magaling na manlalaban. Damn, medyo maganda. Hindi. Hindi pwede. Hindi sinasadyang tumanggi si Cheryl, ang mga pag-agos ng hindi matatag na emosyon ay lumalabas sa loob niya habang nagsasalita siya. Gusto ba talaga siya ng ama na maging boyfriend niya? Hindi ba siya dapat ay isang kalasag? Gayunpaman, mapoprotektahan niya ito kung ganoon nga. Ang eksena sa bangko ay nagbigay kay Terence ng isang napaka-maaasahang imahe sa mga mata ni Cheryl ang kanyang pagmamataas, gayunpaman, ay iginiit na si Terence ay higit na nakakainis dahil doon. Kahit ganun talaga, laging nasa labas ang lalaki na nakikipaglandian sa iba't ibang babae. Paano makikilala ng kanyang ama ang isang lalaking tulad nito? Malamang na hindi pagkakaunawaan sina Yasi at Cheryl baka may mas malalim pang plano ang kanyang ama. Ilang sandali pa bago nakarating ang dalawang babae sa Bentley. Marahan na napabuntong hininga si Cheryl habang nakaupo sa likuran kasama si Yasi. Shoo, sabihin mo sa akin gaano sa tingin mo ang hula na iyon. Siguro 0%, o 50, or 100. Nakangiting sabi ni Yasi, halatang bumalik sa normal. Well, sa palagay ko depende ito sa kung anong uri ng senaryo ang gusto mong maging. Ako. Ayokong maging anuman gusto niya si Amara, at nandyan din ang magandang babae na kasama niya kahapon. Wala akong kinalaman sa kanya. Sabi ni Cheryl, maasim ang tono niya kahit gumagawa siya ng gamit. Hey. Ngumisi si Yasi si Cheryl kaya. Pumasok si Fredo pagkatapos suriin ang sasakyan, at kapwa tumigil sa pag-uusap sina Cheryl at Yasi. Ang mga ekspresyon ni Cheryl ay patuloy na nagpalipat-lipat sa pagitan ng saya at depresyon, at si Yasi ay, hindi na kailangang sabihin, medyo curious kung ano ang maaaring pinagpapantasyahan ng kanyang kaibigan. 113. Maraming bagay ang naganap kamakailan. Nilinaw ni Pablo ang kanyang posisyon sa pagpupulong ng lupon ng mga direktor, na nagpapahiwatig sa mas mapanghimagsik na mga kawani na makabubuting isipin nila ang kanilang hakbang. Ngunit ang isang bakal na puso na nakatutok ng may masamang hangarin kay Pablo ay hindi isang bagay na basta-basta niya kayang pigilin. Dahil din sa pagkilalang ito, tiniyak ni Fredo na suriin ang kotse para sa anumang mga palatandaan ng pakikialam bago simulan ang kotse. Hindi malamang na may bombang narig sa kotse, ngunit ang mga preno at gulong ay maaaring pinakialaman ito ay isang kinakailangang pag-iingat upang suriin. Alam na alam ni Terence na gusto siyang kausapin ng chairman ng pribado. Ito ay dapat na medyo mahalaga, nakikita kung paano niya pinona sina Yasi at Cheryl. Walang paraan na magiging masigasig siya sa pagkuha ng ilang pagkain sa mga lalagyan para kay Terence. Tito Charlton, may problema ba? Sabi ni Terence habang iniimpake niya ang mga natitirang pinggan sa ilang lalagyan. Haha, nakikita mo lahat, di ba? Sabi ni Pablo habang tinutulungan si Terence sa mga lalagyan. Nagsagawa ako ng kaunting pananaliksik sa dilim tungkol sa problema pabalik sa kumpanya na kumpirma namin ang sospek, ngunit kailangan namin ng ebidensya bago ang anumang bagay. Marami pa ang nakataya dito. Ito ay kinasasangkutan ng ilan sa mga matatanda ng kumpanya. Ito ay isang bagay ng mukha at ang mga relasyon namin sa kanila. Hindi ito isang bagay na maaari kong direktang hawakan. Hinihiling mo ba sa akin na tumulong sa pangangalap ng ebidensya, Tio Charlton? Tanong ni Terence. Not necessarily. Manatili ka lang sa tabi ni Cheryl, huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Kakayanin ko munang mag-asikaso sa mga bagay sa paligid ng kumpanya sa ngayon. Sabi ni Pablo sabay iling. Sige. Tawagan mo ako kapag kailangan mo ako, Uncle Charlton. Ebidensya. Hindi ka na mangangailangan ng ebidensya kapag kasali ako, Tio Charlton. Bigyan mo lang ako ng pangalan at buburahin ko siya para sa iyo. Bakit mo paguguluhin ang pagkuha ng ebidensya? Si Pablo ay amo ni Terence, gayunpaman. Trabaho niya na sundin ang utos ng chairman. Mayroon kang sapat na gastusin, Terence. Tiyak na medyo mahal ang paggugol ng oras kay Cheryl, sa palagay ko. Narinig mong nag-shopping kayo kahapon. Tanong ni Pablo, iniba ang topic. Well, hindi ko sasabihing mahal.
Umiling si Terence. Napangiti siya ng mapait habang tinuturo ang damit na suot niya. Kahit itong set ng damit ay binili gamit ang pera ni Miss, kaya wala pa talaga akong nagastos. Haha, dapat magbayad ang Ginoo kapag namimili ka, alam mo. Natatawang sabi ni Pablo. Narito, ipapakuha ko kay Fredo ang isang credit card, mamaya maaari mo na lang itong i-swipe sa susunod. Ah, sige. Ngumiti si Terence, nagkibit balikat. Walang dahilan para tumanggi siyang maglibre ng pera kung tutuusin, ang amo niya ang nag-aalok nito, at hindi siya tumanggi ng pera mula sa isang amo. Bagaman, hindi siya sigurado kung bakit gagawin ni Pablo ang bagay na iyon. Bumaba ang dalawa sa elevator at tumungo sa underground parking lot. Papunta na sila sa sasakyan ni Fredo nang ang Jade ni Terence ay nagsimulang magpadala sa kanya ng senyales. Ang puso ni Terence ay agad na nanigas habang inililibot niya ang kanyang mga mata, naganap na alerto. Terence, anong meron? Tanong ni Pablo nang makitang tumigil sa paglalakad si Terence. Layong pumatay. Mahinang sabi ni Terence. Hanem. Tumigil si Pablo. Layuning pumatay. Hindi niya ito naramdaman sa kanyang sarili, ngunit ang layunin ng pagpatay ay hindi isang bagay na nadarama sa pamamagitan ng mga kumbensyonal na paraan. Ang natukoy ni Terence ang isang bagay na ganoon, gayunpaman, ay hindi nakakagulat kung isasaalang-alang kung sino siya. Hindi na nagsalita si Terence, marahas na hinayla si Pablo sa gilid. Isang malaking kalabog ang tumunog habang ang isang chandelier ay nabasag kung saan nakatayo lang ang dalawa. Walang ideya kung ano ang ginagawa ng isang nakakatakot na chandelier sa isang underground na paradahan, ngunit oh well. Agad na namutla ang mukha ni Pablo habang nakatingin sa nasirang chandelier sa harap niya. Isang bakas ng galit ang bumungad sa kanyang mga mata. Napakalaki ng chandelier, at ganap silang ligtas dahil sa bilis ng reaksyon ni Terence. Walang alinlangan, silang dalawa ay natama ng chandelier kung nagpatuloy sila sa kanilang bilis. Ito ay gawa sa salamin, at bagamat hindi ito papatay ng sinuman, tiyak na masusugatan ang sinuman kung ito ay direktang tumama sa kanila. Alam niya ng tiyak na ito ay isang gawa ng paghihiganti para sa pulong ng Board of Directors. Noong nakaraang Biyernes, ang mga taong ito ay lalong nagiging out of control. Hindi makapaniwala si Pablo sa kanilang lakas ng loob. Tila lahat sila ay aalisin. Ang pagkidnap kay Cheryl ay bahagi lamang ng kanilang kawalang ingat, tila. Fredo, natural, nasaksihan ang eksena kasama sina Cheryl at Yasi, na sumigaw pagkatapos na tumangala ng walang laman sa kalahating segundo. Ito ay masyadong malapit na tawag. Si Fredo, sa kabilang banda, ay mas nakolekta kaysa sa dalawang batang babae, at mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng chairman. Okay ka lang ba, Mr. Charlton? Tumawag ng security dito, paimbestigahan nila ito. Ay silang exit ng parking lot, huwag palabasin ang sinuman. Mataimtim na sabi ni Pablo. Hindi na iyon kakailanganin. Sabi ni Terence habang nakatingin sa mga wire sa itaas ng basag na chandelier. Ang mga wire na iyon ay pinutol ng isang tao. Oh! Ibinaling ni Pablo ang kanyang focus sa kung saan itinuro ni Terence, at napansin na may napakaayos na hiwa sa mga wire sa itaas. Lalo lang umitim ang mukha niya. Ngunit paano nila nagawang makuha ang tamang timing na mahulog sa amin ang chandelier habang dumadaan kami? Hey! Sasabihin ko na sarado ang kuryente kanina, binubuksan lang ang chandelier kapag dumadaan kami sa ilalim. Hindi kinaya ng manipis na mga wire ang kuryenteng nagpapagana sa chandelier, at natunaw agad na nagresulta sa pagkahulog ng chandelier sa amin. Paliwanag ni Terence. Well, yun lang ang hula ko, baka may iba pang paraan na ginamit nila. Si Pablo ay hindi isang mabagal na tao na unawaan niya kaagad ang posibilidad ng haka-haka ni Terence. Hindi na kailangan ng anumang pagsisiyasat, kung ganoon nga ang kaso ito ay magiging walang bunga kung husgahan kung gaano kaseloso ang mga salarin. Ang lahat ng ebidensya ay malamang na nawasak na. Tara na. Sabi ni Pablo habang pinipigilan ang kanyang galit na huminga ng malalim. Dahil doon, nagsimula siyang maglakad kasama si Fredo patungo sa kinaroroonan ng sasakyan. Terence, umupo ka sa likod kasama ang mga babae, uupo ako sa harap. Sabi ni Pablo kay Terence. Okay. Tumango si Terence. Bubuksan na sana niya ang pinto nang mapansin niyang si Cheryl ang nasa gilid na pagpasyahan niyang maglakad sa gilid ni Yasi bago pumasok.
Mas maganda nga ang relasyon niya kay Yasi kaysa kay Cheryl, kung tutuusin. Ang Bentley ay medyo maluwag, masyadong ito ay komportableng magkasya kahit na may 3 tao sa likod. Sumikip ang puso ni Cheryl nang makitang papunta sa backseat si Terence, nagulat at namumula nang maalala ang sinabi ni Yasi kanina. 114. Kaya sa tingin ni Daddy ay magandang pagpipilian si Terence. Inaakala ni Cheryl na mukhang gwapo nga si Terence, ngayon na tiningnan niya ito ng maayos. Kung tutuusin, hindi naman talaga mahalaga kung mayaman ang partner o hindi kung isasaalang-alang ang uri ng pamilyang pinanganak ni Cheryl, mas gugustuhin pa niyang magkaroon ng taong magtatalaga ng sarili sa kanya kaysa magkaroon ng isa sa mga young master na madalas niyang nakikita. Gusto niya ng taong makakapagtanggol sa kanya, at magmamahal sa kanya. Halatang may kakayahan si Terence na protektahan siya, ngunit ang problema ay hindi pa talaga nila kilala ang isa't isa, ito ay relasyon ng employer-empleyado pa rin. Ang paglalagay ng buhay ni Terence sa linya para sa kanya, sa pag-iisip na iyon, ay naging mas mahalagang aspeto hanggang saan kaya si Terence na handang gawin para sa kanya bilang kanyang kasintahan kung gagawa siya ng ganoon para lamang sa kanyang amo. Nagsimulang mamula si Cheryl sa pag-iisip, hindi pa siya nakipagrelasyon noon, at nagsimulang uminit ang kanyang puso sa nahihiyang pananabik. Hindi niya naisip iyon noon pa man, ngunit ang mga tanong at pag-iisip ay nagsimulang dumaloy sa kanyang isipan pagkatapos itong ikwento ni Yasi. Ngunit ang pinakamasamang katangian ni Terence ay tila kung gaano siya ka-flirt sa mga babae, bakit siya nasa lahat ng dako. Hindi ba siya sapat na kaakit-akit sa kanya? Bakit siya magiging matalik na matalik kay Amara sa unang araw pa lang ng ganoon? At yung babaeng may figure kahapon, too. Dahil ba talaga sa gaano ka-inosente ang itsura ng katawan niya? Hindi maiwasan ni Cheryl na malungkot sa naisip. Tahimik niyang sinulyapan si Yasi, mas turbo ang katawan nito kaysa sa kanya, kaya ba mas maganda ang pakikitungo ni Terence sa kanya? Dapat nga, ang maldito na pervert ay nagkaroon ng interes sa mas malalaking suso ni Yasi. Galit na iniisip ni Cheryl sa sarili ang mga uri ng mga bagay na gagawin niya kay Terence kung maglakas loob itong umupo sa tabi niya, baka magkunwaring tadyakan siya kapag nagpreno si Uncle Fredo para ipakita kay Terence kung ano ang kahihinatnan ng pagtawid sa kanya. Ngunit ang lalaki ay lumakad hanggang sa kabilang pinto pagkatapos ng isang tingin sa kanya, umupo sa halip si Yasi. Nagsilbi lamang ito upang mas lalo pang guluhin si Cheryl. Ano ba ang iniisip niyang ginagawa niya? Isa siyang kalasag na inupahan ng tatay niya. Siya dapat ang katabi niya, hindi si Yasi. Ano ba yan? Malungkot na nakasimangot si Cheryl habang iniisip niyang sumigaw ng Terence, upo ka dito. Nang magdesisyon siya kung hindi parehong naruroon ang kanyang ama at Tio Fredo. Kanina pa umaandar ang sasakyan ng hilahin ni Pablo ang kanyang telepono, mukhang medyo solemn na habang nagdidial ng numero. Director Colton. Ako si Pablo. Mr. Charlton, kumusta ka na? Ang sabi ng direktor ng pulisya ng Starfield, ang kanyang tono ay sobrang palakaibigan nang marinig itong si Pablo sa telepono. Si Pablo ay isang lalaking nasa napakataas na posisyon, siya ang pinakamalaking lokal na negosyante, at isang kilalang pilantropo, pati na rin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang malapit na relasyon kay House Colton mula sa militar. Si Director Colton, natural, naiintindihan ang bigat ng katotohanang iyon, siya ay isang malayong kamag-anak ng pamilya Colton, kung tutuusin. Director Colton, tumatawag lang ako para magtanong tungkol sa bank robbery case, may balita ba sa mga kriminal na kumidnap sa anak ko? Tanong ni Pablo, halatang galit na tumawag ng ganyan sa harap mismo ni Yasi at Cheryl. Sobra-sobra na ang kalaban, ibinaling ang tingin sa kanya pagkatapos lang kidnapin si Cheryl. Wala pa. Walang magawa si Director Colton. Madulas ang sospek, peke ang mga plato. Wala pa kaming mahahalagang lead. Naiintindihan ko. Tawagan mo ako kapag may natutunan ka. Sinabi ni Pablo, medyo pala kaibigan din ang direktor ay isang malayong kamag-anak ng pamilya ni Yasi, kung tutuusin. Bagaman, hindi siya sigurado kung alam man lang ni Yasi ang tungkol sa kamag-anak na ito. Oo naman. Ipapagawa ko sa mga tauhan ko ang kaso. Ibinaba ni Director Colton ang telepono, direktang nag-dial ng numero sa opisina ni Amara. Kanta. Ako si Dave Colton, pumunta ka muna sa opisina ko. Sige. Sabi ni Amara.
Mukhang hindi masyadong masaya ang direktor, at ibinaba ni Amara ang kanyang ginagawa, nag-issue ng ilang utos sa kanyang mga subordinate bago nagmamadaling pumunta sa opisina ng direktor. Kumatok siya sa pinto, pumasok lamang siya pagkatapos sabihin ng direktor na pumasok. Director. Kanta. Itinaas ni Dave ang kanyang specs habang inilapag niya ang file sa kanyang kamay. Umupo, pag-usapan natin ang kaso ng bank robbery. Any updates? Ang kriminal na pulis ay nagtatag ng isang 313 specialist team kasalukuyang sinusubukang kunin ang larawan ng sospek na iguguhit. Wala pang balita, natatakot ako. Maingat na iniulat ni Amara. Ang kaso ay nasa ilalim ng kanyang direktang pangangasiwa. Si Harold ay itinalaga sa ibang kaso ng tanggapang panlalawigan. Malamang na ma-promote siya bilang vice director pagkatapos noon, at sa gayon lahat ng kinasasangkutan ng kriminal na pulis ay ibinaba sa kanyang mga balikat bilang resulta. Noon lang lubos na naunawaan ni Amara ang stress na dulot ng pamumuno sa isang task force. Si Harold ay palaging gagawa ng mahahalagang desisyon, nagsasagawa ng mga operasyon habang siya mismo ang nangunguna sa kanyang mga tauhan. Maraming mga kadahilanan na naunawaan lamang ni Amara ang kahirapan pagkatapos na italaga sa kanyang sarili na pinuno. Ang mga kanta ay hindi mahina, gayunpaman, at hindi nagpaplano si Amara na sumuko sa kalagitnaan. Kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin sa mga paghihirap, walang paraan na makakaharap niya ang kanyang pamilya kung siya ay nabigo. Sisiguraduhin niyang mababa ang tingin niya kung ginawa niya iyon. Ibalik mo ito, hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo kung gaano kahalaga ang kaso. Kasama dito ang anak ni Pablo, at kailangan natin itong malutas sa lalong madaling panahon. Sabi ni Dave. Here, bigyan mo ako ng oras. Kailan mo ba neresolba ang kaso? Nagdilim ang mukha ni Amara sa mga salita. Laging sinasagot ni Harold ang ganoong uri ng tanong. Wala siyang katiyakan kung kailan niya masisira ang kaso, ngunit walang makalabas dito. Direktor, ginagarantiya ko na kalahating buwan. Hindi, 10 araw lang ang kailangan ko. Nakita ni Amara na bahagyang kumunat ang kilay ni Dave nang marinig ang kalahating buwan, at nagpa siya kaagad na baguhin ang kanyang sagot sa sandaling iyon. 10 araw, pagkatapos. Naghihintay ako ng magandang balita, kanta. Tumango si Dave, nasiyahan. Nakalok ang kilay ni Amara habang pabalik siya sa kanyang opisina, sinusubukang alalahanin kung ano ang gagawin ni Harold sa kanyang sitwasyon, kung paano niya haharapin ang problema. Napakamot lang siya sa kanyang noo matapos ang kanyang walang kwentang brainstorming walang lumabas. Ang bawat kaso ay may iba't ibang mga pangyayari, at hindi siya basta-basta makakagawa ng isang random na paraan ng Harold sa anumang kaso. Nakaramdam si Amara ng problema nang tumunog ang telepono sa desk. Kinuha niya ang telepono. Hello, ito si Amara ng Criminal Police. Captain Song, ito ay si Larvin Lo ng Outer City Police. Nakatanggap kami ng ulat ng 2 bangkay sa isang abandonadong bodega. 2 lalaki. Natukoy na namin ang isa sa kanila na si Jared ng 313 bank robbery case, na kilala rin bilang Baldy. Hindi pa namin natukoy ang isa pang bangkay, ngunit malamang na isa siya sa mga sumusunod kay Baldy. 115. Sige, punta ako dyan saglit. Lumubog ang puso ni Amara. Ang paghahanap sa mga pangunahing salarin ay isang bagay na dapat ipagdiwang, ngunit hindi noong patay na sila. Nangangahulugan lamang ito na ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa kanilang naisip. Ang 2 kriminal ay dapat na nabura upang itali ang magkahiwalay na dulo. Ang kaso ay naging mas komplikado, pati na rin. Ito ay magiging isang ganap na hamon para sa kanila na malaman kung sino ang utak. Nagpa siya si Amara na dalhin ang ilang lalaki sa eksena, hindi pinapansin ang sakit sa kanyang ulo. Cheryl, anong problema? Tanong ni Yasi, halatang napansin ang kakaibang gawin na ipinapakita ni Cheryl. Ipinapalagay niya na si Cheryl ay kumikilos, bilang mabuting babae dahil naroon si Uncle Charlton at lahat, ngunit mukhang hindi iyon ang nangyari. Wala yon. Naasar si Cheryl kay Terence dahil sa pagiging pervert niya, pero hindi niya kayang sabihin sa matalik niyang kaibigan na nagseselos siya sa kanya, di ba? Nako! Nagustuhan ko yung mga pritong mushroom kahapon, ikaw naman. Biglang tanong ni Yasi sabay tango ng ulo. Hindi nakaimik si Cheryl, ngunit ang pagiging random ni Yasi ang nagpasaya sa kanya. Mahilig ka talaga sa mga food stand, di ba, Yasi?
Mag-iipon ka ng malaki para sa asawa mo balang araw. Hehe, ikakasal ka rin kung ikakasal ako, alam mo ba? Mag-iipon din ako ng pera para sa iyo. Mapaglarong misi si Yasi. Ano? Ha? Agad na namula ang mukha ni Cheryl nang mapagtanto ang sinasabi ni Yasi. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ng kaunti si Yasi, namula. Tigilan mo na ang pagbibiro niyan, bata pa tayo. Hey. So ano? Pinky promise tayo. Sabi ni Yasi na namumula din. Bahagya niyang sinulyapan si Terence habang iniisip ang posibilidad na piliin ni Uncle Charlton si Terence bilang kanyang manugang. Inilayo ni Cheryl ang kanyang ulo kay Yasi, malinaw na maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Naging sikreto sa kanilang dalawa, isang pangako noong bata pa sila. Hindi nila sinabi kahit kanino ang tungkol dito, ngunit binibiro nila ito paminsan-minsan pagkatapos lumaki. 6 o 7 taon na ang nakakaraan, noong nanunood sila ng drama tungkol sa dalawang besties, gusto nilang maging matalik na magkaibigan magpakailanman kaya nagpakasal sila sa iisang lalaki. Ang idiot na si Yasi na iyon, natural, ay nagmungkahi sa kanyang Cheryl na ang dalawa sa kanila ay maaaring gawin ang parehong bagay kapag si Cheryl ay nagpakasal, at magkasama magpakailanman. Ito ay isang magandang ideya, naisip ni Cheryl. Sumang-ayon siya, at ipinangako ng dalawang batang babae ang kanilang mga pinkies na magkasama. Ang ideya ay naging medyo katawa-tawa habang silang dalawa ay nagkakaedad, ngunit ito ay isang bagay na nakakatawa na ilabas paminsan-minsan. Lalo na noong mga panahong ayaw na ni Yasi na tawagin si Cheryl na Cheryl sis, parang sinusubukan niyang magkite-magka-clay sila, kung tutuusin. Okay, Cheryl sis? Ang tawag ni Yasi kay Cheryl, habang Little Yasi, naman ang tawag ni Cheryl kay Yasi. Inayos ko ito for aesthetic purposes. Gayunpaman, binyantaan ni Cheryl si Yasi ng sikreto, sinabi sa kanya na natural na kailangan niyang tawaging Aces, si Cheryl dahil siya ang magiging nakatatandang asawa, at sasabihin niya sa lahat ang kanilang sikreto kung hindi siya sumunod. Walang magawa, nagpa siya si Yasi na ipagpatuloy lang ang pagtawag sa kanya ng Cheryl sis, hindi nagtagal ay naging ugali na niya ito. Si Yasi ay mas bata kay Cheryl ng ilang buwan, kung tutuusin. Ang pagtawag sa kanya ng kapatid ay hindi talaga nararapat o anuman. Natural, ang sikretong ito ay eksklusibong ibinahagi ng dalawang babae, sila lang ang nakakaalam nito. Umiling lang si Terence sa dalawang babae, ano ba ang pinag-uusapan nila? He decided to leave it be, since the girls won't tell him even if he asked, anyway. Pagkatapos ay ipinikit ni Terence ang kanyang mga mata. Mukha siyang nagpapahinga, pero ang totoo ay pinagkakaabalahan niya ang sarili niya sa ibang bagay. Elder ni, tungkol sa Jade signal kanina. Hindi pa rin alam ni Terence kung paano ipinadala ang mga signal, at naisip na maaaring may kinalaman ito kay Elder ni. Signal? Tanong ni Donut na halatang hindi maintindihan kung saan ito nanggagaling. Anong pinagsasabi mo, anong signal? Wala kang naramdaman. Nagulat si Terence sa mga salita. Nang sandaling iyon nang malapit nang mahulog ang chandelier, nakaramdam ako ng senyales mula sa Jade. Signal gaya ng mga senyales na ipinapadala sa akin ng Jade tuwing may mangyayaring mapanganib. Sa totoo lang, wala akong naramdaman. Sabi ni Donut, sinusubukang alalahanin ang anumang kapansin-pansin mula kanina. Isang bagay na ginagawa ng Jade, kung gayon. May kakayahan ito. Tanong ni Terence, alam niyang imposibleng magsinungaling si Elder ni sa kanya. Posible iyan. Gaya ng sinabi ko, iniwan ng amo ng aking amo ang Jade na iyon, kaya hindi ko alam kung ano pa ang mga kakayahan nito. Ikaw mismo ang dapat na tumuklas sa mga ito, malamang may matututuhan kang bago kapag pumunta ka sa kuweba sa susunod na magbukas ang mga pinto. Paliwanag ni Donut. Nakikita ko. Walang magawang sabi ni Terence. Tila walang masyadong alam si Elder ni tungkol sa Jade. Ang lugar ng pagsasanay ay dapat na isa rin sa mga kakayahan nito. Huminto ang sasakyan sa harap ng bilya, at umalis si Fredo matapos ihatid sina Terence, Cheryl, at Yasi. Malinaw na may dapat pang asikasuhin si Pablo. Terence. Bulalas ni Cheryl, biglang lumingon kay Terence. Ha? Kumurap-kurap si Terence habang nakatingin kay Miss. Bawal kang makipagkulitin sa mga babae kapag naka-duty mula ngayon. Utos ni Cheryl.
Ito ay isang bagay na iniisip niya tungkol sa buong biyahe sa kotse, isang pag-aalala na napagpasyahan niyang tugunan pagkatapos makakuha ng lakas ng loob. Pero hindi. Sabi ni Terence. Nagalit ba ang binibin na siya ay nananakit sa mga babae sa oras ng trabaho? Huwag mo nang gawin ito kung ikaw ay, at panatilihin itong paraan kung hindi mo gagawin. Nagpatuloy si Cheryl, hindi masyadong komportable sa pagbanggit ng buong bagay kay Amara. Oh, okay. Tumango si Terence. So kapag naka-duty lang, di ba? Maraming pera ang binayaran ng tatay ko para sa iyong mga serbisyo, para ikaw ay maging aking 24 na oras na kalasag. Kasama mo ako sa lahat ng oras, hindi ka kailanman naka-duty. Pagtatapos ni Cheryl bago umalis kasama si Yasi. F***sake. Mapait na ngumiti si Terence. Jeez, kahit na ang mga matandang slave masters ay hindi gumagawa ng ganyan, tama. I'm practically a slave, ha? This girl. Napakagaling mo doon, Cheryl. Excited na sabi ni Yasi. Kailangan na niyang lumayo sa lahat ng panliligaw at pakikipaglaro niya sa mga babae, sobra-sobra na siya. Paano ko dadalhin si Leandro kung pupunta siya at gagawin niya ang lahat ng iyon? Sabi ni Cheryl, hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-abala pa sa isang katwiran. Pero Cheryl, sa tingin ko ay hindi pa alam ni Leandro na boyfriend mo si Shield Guy. I mean, hindi mo talaga kinakausap si Shield Guy, at hinayaan mo pa si Leandro na sumama sa kanya. Ngumisi si Yasi. Siguro dapat ko na lang sabihin kay Leandro na boyfriend mo si Shield Guy bukas. Sasabihin ko rin sa kanya ang tungkol sa paglipat niyong dalawa, Takot na takot siya kay Shield Guy na siguradong maiinis siya kapag sinabi ko iyon sa kanya. 116. Ano? Muntik nang madapa si Cheryl. Boyfriend. Sabay-sabay na lumipat. Sinusubukan ba siyang asar ni Yasi hanggang mamatay? Nakayuko lamang si Cheryl habang lumingon kay Yasi, iniisip na baguhin ang usapan. Shoo! Babae ka alam mo. Itigil mo na ang paggamit ng mga salita tulad ng piece o pop. Medyo vulgar, di ba? Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Okay, wala akong sasabihin. Tumango si Yasi. Good. Napabuntong hininga si Cheryl. Well, sasabihin ko kay Leandro ang tungkol sa inyo ni Shield Guy bukas, kung ayos lang sa iyo. Patuloy ni Yasi. Gustong bugbugin ni Cheryl ang babae, hindi ba sila pumayag na wag magsalita? Ang babae ay halatang hellbent pa rin sa pag-anunsyo kay Leandro ng relasyon nila ni Terence. Shoo, hindi pa hinog ang oras alam mo. Kakalipat lang ni Terence, at nilinaw namin na hindi namin siya kilala, hindi ba parang napipilitin ka lang kong sabihin mo sa kanila ang tungkol sa amin. Lahat ay gumagana ng may maraming tamang hakbang na kasama, at ganoon din ito. Kaya, huwag ka nang magsalita ng kahit ano. Sabi ni Cheryl. Oh. Ang tawag mo, Cheryl. Sabi ni Yasi sabay tango. Well, it doesn't really matter to me anyway, ikaw ang unang asawa at ako ang pangalawa. Ikaw ang pipili ng lalaki. Shoo. Gustong martilyo ni Cheryl hanggang mamatay si Yasi. Bakit ba lagi mong pinag-uusapan yan? Hindi ka naman tanga, alam mo namang hindi ka basta-basta mapapangasawa sa lalaking pakakasalan ko. Huwag kang masyadong sigurado. Sabi ni Yasi, nakasandal at niyakap si Cheryl. Ganyan lang ang gagawin ko kung ayaw kong mawalay sa iyo. Ikaw talaga. Anong gagawin ko sa iyo, Yasi? Umiling si Cheryl, medyo hindi nakapagsalita. Hinawakan niya ang kamay ni Yasi, at sabay silang umakyat sa hagdan. Tiniyak ni Cheryl na bigyan ng utos ang general habang umaakyat sila. General Wilson, magandang performance ang ngayon. Ipagpatuloy ang pagbabantay sa lugar na iyon, huwag hayaang dumating ang lalaking iyon. Woof, woof. Ang general ay tumugon, nababagabag. Ang lalaking iyon ay hindi niya mapipigilan kung talagang susubukan niyang umakyat. Talagang nabalisa si Amara, ang pagkamatay ni Jared ay nangangahulugan ng dead end. Siya ay may mas kakaibang mga katangian, tulad ng kanyang kalbo na ulo, at mas madaling hanapin siya kumpara sa kanyang karaniwang mga lawa. Mula sa iniulat ng autopsy, ang lalaki ay namatay na hindi handa at mahina, ito ay agarang kamatayan na may isang bala. Ang iba pang bangkay ay namatay sa parehong paraan.
Nagsagawa sila ng masusing paghahanap sa paligid, ngunit ito lamang ang dalawang bangkay na mayroon sila. Ibig sabihin ay buhay pa ang mga natitirang miyembro ng grupo. Ito ay talagang magandang balita, si Amara ay magiging mas magulo kung ang buong grupo ay namatay. Hindi ganoon kalaki ang problema sa dalawang pagkamatay lamang, ito ay alinman sa isang panloob na salungatan o isang superior na nagtatali ng mga maluwag na dulo. Nalaman din nila ang tungkol sa pagkakakilanlan ng isa pang bangkay sa online, pati na rin, si Maynard, isang 29 na taong gulang na lalaking walang trabaho, mula sa lugar ng Shelf County Cattle Village, isang thug na kilala sa kanyang catamaran sa Nayon. Sinabi niya na aalis siya sa Nayon para magtrabaho, at nawala mula noon. Maliwanag, nakilala lang ni Maynard si Jared pagkatapos umalis sa Nayon, at wala nang dapat ipagpatuloy kung iyon lang ang clue. Nag-alinlangan pa si Amara bago nagpas siyang tawagan si Harold. Kailangan niya ang payo nito, sinabi niyang malulutas na niya ang kaso sa loob ng 10 araw, at habang hindi siya aalisin ng direktor, mukhang masama talaga ito para sa pamilya Song pati na rin sa sarili niya. Kailangang iyuko ng kanyang ama ang kanyang ulo sa kahihiyan sa harap ng iba pang mga kamag-anak. Yang bro, ako na. Hindi mapakali na bati ni Amara. Kung tutuusin, ang tawag ay nagpapalam kay Harold ng kanyang kawalan ng kakayahan kahit na matagal nang sumunod sa yapak ni Harold Yang. Medyo nakakahiya para sa kanya. Si Harold ay palaging gumaganap bilang commander habang si Amara ay nanatili sa taliba, ganap na pinawi kahit ang pinakamarahas na mga kriminal sa kanyang karanasan bilang espesyal na ops coach na sumusuporta sa kanya. Ang mga high-stakes mission ay palaging espesyalidad ni Amara, at ito ay isang bagay na kinilala ng departamento. Ang isang babaeng kapitan ay hindi makakasama ng mabuti sa mga tao kung hindi, pagkatapos ng lahat. Anong meron, Song? Pupunta lang sana si Harold para magpa-check up sa Eastern Doctors bago pumunta sa provincial office para sa isang meeting mamaya. Muling gumaling ang kanyang karamdaman noong araw na iyon, at habang ito ay dahil sa pag-iinit sa kanya ni Terence, ang kanyang katawan ay lumalala sa bawat araw na lumilipas. Napansin man lang ni Harold. Kapan? Yung 313 bank robbery case. Wala pa kaming lead, patay na ang dalawang sospek na nahanap namin, at hindi rin alam ang kinaroroonan ng iba pang miyembro ng grupo. Maingat na sabi ni Amara. Si Harold, natural, naunawaan ang posisyon ni Amara. Ang babae ay hindi nagtakda para sa trabahong tiktik, pagkatapos ng lahat, at hindi pa siya nasanay ng maayos noon. Well, narinig ko na ang tungkol dito, kaya hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang aking mga iniisip. Sa palagay ko ang senaryo ng cutting loose ends, ay hindi masyadong malamang. Kung iyon ang kaso, magkakaroon tayo ng higit pa sa 2 bangkay. Oo. Pero paano kung ang dalawa ay pinatay ng iba dahil hindi sila bahagi ng inner circle? Mahinang tanong ni Amara. Hindi ito magdadagdag bakit sila magsasama ng 2 lalaki na hindi nila pinagkakatiwalaan sa kanila, para sa anong layunin. Ito ay dapat na alinman sa isang pangkat ng mga taong nasa loob, o isang pangkat ng mga hindi tagaloob. Nakangiting sabi ni Harold. Kaya, ang panloob na salungatan ay ang pinakakapanipaniwalang senaryo. Maaaring ito ay isang pagtatalo sa pamamahagi ng pera na kanilang ninakawan sa bahagi nina Jared at Maynard, na nagresulta sa pagpatay sa kanila ng kanilang mga kasamahan sa koponan. May katuturan yan. Ganun dapat. Tumanggo si Amara bilang pagsang-ayon. Ngayon, kung ganoon nga ang kaso, ang kailangan lang nating gawin ay dagdagan ang radius ng paghahanap. Maliban kung wala silang pakialam sa pera, mahihirapan silang lumipat sa paligid. Hinahanap din tayo ng ating mga tauhan sa traffic police, at ang posibilidad na umalis sila sa Starfield ay napakababa rin. Magsagawa ng isa pang paghahanap kung saan mo natagpuan ang mga bangkay, baka makakita ka pa ng mga bagong pahiwatig. Sige, nakuha ko. Sabi ni Amara, biglang naliwanagan. Haha, Song, nabalitaan ko na masaya ka kasama ni Terence. Napabuntong hininga si Harold, nagpa siya na tanungin siya tungkol dito. Ang balita ng pagiging forward ni Amara ay kumalat na sa buong departamento ng pulisya, tungkol sa kanyang pagseserbisyo sa kanyang kasintahan sa ospital.
Si Harold ay hindi lubos na naniniwala na si Terence ay magiging mag-asawa ni Amara. Hindi si Terence ang tipo na gumawa ng ganoong mga pangako kahit saan, at walang anumang masamang tsismis tungkol kay Amara mula nang siya ay pumasok sa departamento. Tinanggihan pa niya ang isang lalaking kasing husay ni Julian Colton, kung tutuusin. Ngunit ang bawat batang babae ay natagpuan ang kanyang sarili na naaakit sa isang tao sa kalaunan, tulad ng sinabi. Bilang mabuting tao na si Julian Colton, kulang pa rin siya kung ikukumpara sa isang tulad ni Terence. Kahit na ang isang babaeng kasing katangi-tangi ni Terence ay nakipag-usap kay Terence, pati na si Amara. 117. Natigilan si Amara, agad na dumidilim ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na interesado sa tsismis ang kapitan niyang nalabis niyang hinahangaan. Ang imaheng itinatag ni Harold sa kanyang mga mata, kung tutuusin, ay iyon sa isang taong namuhay ng may lubos na kataimtayman. Talagang nakakagulat na magtanong siya ng ganoon. Narinig niya mismo ang mga tsismis, ngunit walang paraan upang maipaliwanag ang kanyang paraan para makaalis sa mga iyon. Ang ganitong uri ng bagay ay isang bagay na lalala lamang kapag ibinigay ang mga paliwanag. Ang sinumang may mga mata ay hindi mauunawaan ang eksena sa ospital, at walang gaanong magagawa si Amara sa kung ano ang ipinasya ng ibang tao na sabihin iyon ay ang kanilang mga bibig, pagkatapos ng lahat. Iyon lang ang kaya niyang gawin para humiga sandali hanggang sa masira ang lahat. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang hindi pagkakaunawaan sa kapitan? Kapitan, ako. Ako si. Haha, hindi naman siguro tayo bawal makipagrelasyon sa police department, diba? Kalayaan mo yan, Song. Sinabi ni Harold nang marinig ang pag-aalinlangan ni Amara, sa pag-aakalang nahihiya siyang malaman. Napagpasyahan niyang iwanan na lang iyon nang may pagtawa. Kung tutuusin, hindi niya ito lugar para makialam sa mga gawain ni Terence. Medyo natuwa siya at naisip na hindi ito masyadong patas kay Yi, ngunit si Terence ang palaging magiging sentro ng kanilang koponan, kanilang Diyos, kanilang kapitan. Captain. Hindi alam ni Amara kung ano ang sasabihin. Hey, kahit na maaari kang humingi ng tulong kay Terence. Malamang na makukuha kanya ng mga sospek na iyon ang napakabilis. Medyo naupos ang mga salita ni Harold habang pinagsisisihan niya ang napagpasyahan niyang sabihin. Sorry, Eagle. Hindi ko sinasadyang ibenta ka. Bagaman, marahil ay ayos lang, isinasaalang-alang ang relasyon ni Terence kay Amara. Kung ang dalawa ay nasa yugtong iyon na sinasabi ng mga tsismis, walang alinlangan na tutulungan ni Eagle si Amara, batay sa alam ni Harold sa kanyang personalidad. Siya. Mga sospek. Napakurap si Amara habang sinusubukang i-proseso ang sinabi ng kapitan, ngunit ibinaba na ni Harold ang telepono. Nangangati sa frustration si Amara sa puntong iyon. Terence, bastard ka. Ang aking reputasyon ay lubos na nasisire sa iyo. Pagkatapos ay ibinalik ni Amara ang kanyang atensyon sa kaso pagkatapos magpabuga ng singaw gamit ang sumpang iyon kay Terence. Pagkatapos ay ginawa niya ang iminungkahi ni Harold, at pinalawak ang radius ng paghahanap. Si Harold, sa kabilang banda, ay medyo nagmamadali habang nagmamaneho sa Starfield Medical University. Ang Starfield Medical University ay isa sa mga pinakakilalang unibersidad sa bansa, na kilala kahit sa buong mundo, gayon din, na umaakit sa maraming dayuhan doon upang ituloy ang pag-aaral sa Eastern Medicine. Ang lahat ng ito ay kredito sa pinuno ng unibersidad, si Martin Larkin. Si Martin ay lubos na iginagalang sa medikal na mundo. Siya ang nangungunang doktor ng Eastern Medicine, ang dean ng Eastern Doctors. Ang Larkin's House ay hindi isang makapangyarihang pamilya, ngunit ang pag-iral ni Martin ay ganap na muling isinulat ang katotohanang iyon. Ginawa niyang superpower ang pamilya Larkins kahit na sa mga nangungunang pamilya. Mayroon bang sino man sa mundong ito na lubos na malusog at walang karamdaman? Mayroon bang sino man sa mundong ito na makakatiyak na hindi nila kakailanganing iligtas ni Martin ang kanyang buhay? Ang pamilya Larkins ay umangat sa kapangyarihan mahigit 10 taon lamang ang nakalipas, ngunit hindi ito mas mahina kaysa sa iba pang makapangyarihang mga bahay. Ang mga Larkins ay wala pang partikular na matibay na pundasyon sa ngayon, ngunit hindi iyon mahalaga. Walang nang ahas na tumawid sa kanila, dahil ang pagtawid sa Larkins ay nangangahulugan ng pagtawid sa iba pang mga bahay. Ang bahay niyang na kinabibilangan ni Harold Yang ay isa sa gayong pamilya. Nakuha ni Harold ang Martin na pagalingin siya, bilang isang resulta, ay hindi kakaiba.
Hindi na madalas mag-lecture si Martin, nagbibigay lang ng isang malaking lecture sa isang lingguhang gawain. Nakatarget ito sa mga mag-aaral ng Eastern Medicine, ngunit hindi karaniwan para sa mga estudyante mula sa iba pang larangan ng medikal na sumali sa mga lektura. Naak sila sa katanyagan at katanyagan ni Martin, at sa simpleng katotohanan na tinuruan sila ng lalaki ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Si Martin ay nanirahan sa residential area ng universidad, isang villa district na tinitirhan ng mga pinuno ng paaralan at kanilang pinakamahuhusay na propesor. Maging si Harold ay kailangang gumawa ng tamang pagpaparehistro bago pumasok sa lugar sakay ng sasakyan ng pulis. Kung tutuusin, napakaraming mga pambansang antas ng akademya na naninirahan doon, kahit na ang mga ito ay kinikilala rin sa buong mundo. Nagpark si Harold sa labas ng villa ni Martin, at naglakad papunta sa doorstep. Pipindutin na sana niya ang doorbell ng isang magandang babae ang nagbukas ng pinto, napahinto nang makita si Harold sa kanyang pintuan. "Yang bro, nandito para makita ang lolo ko." "Oo. Papasok sa trabaho, Francine." Hulaan ni Harold, nang makitang siya ay nakasuot ng maayos at maganda. "Oo." Tumango si Francine. "Kailangan umalis ng mas maaga para sa commuter transport. Wala ka bang sariling sasakyan?" Tanong ni Harold, hindi inaasahan na sasakay si Francine sa pampublikong sasakyan. "Syempre hindi ko nagsimula lang akong magtrabaho, alam mo." Ngumiti si Francine. "Yang bro, may bisita si lolo ngayon, kaya baka kailanganin mong maghintay ng ilang sandali pagkatapos umakyat." "Sige. Hahayaan na kitang umalis, huwag kang mail late." Sabi ni Harold sabay tango. Hindi binalak ni Francine na umasa sa mga mapagkukunan ng kanyang pamilya, tila bihira ang mga ganoong babae. Kahit ang isang tulad ni Amara ay may sariling sasakyan. Iniwan ni Francine na naka-unlock ang pinto nang umalis siya. Medyo pamilyar siya kay Harold, at alam niyang hindi ito masamang tao, lubos din itong nagtitiwala sa kanya. Pagkatapos ay humakbang si Harold sa villa, at diretsyong umakyat sa ikalawang palapag. Sinusuri ni Martin ang palso ng isang matandang lalaki nang marating ni Harold ang sala sa ikalawang palapag, kasama ang isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa tabi nila. "Elder Larkins, kumusta ang tatay ko?" Maingat na tanong ng lalaki. "Not too well." Naging seryoso talaga. Sabi ni Martin, walang balak na itago. Ang puso ay lumalala, mula sa masama tungo sa mas masahol pa, halos imposible na ang lunas sa puntong ito. Ang panapanahong acupuncture at moxibustion ay magagawang pigilan ang pagkasira, ngunit bahagya lang. Ang matanda ay hindi masyadong marahas na tumugon sa mapurol na katotohanan, maliwanag na nauunawaan ang kanyang sariling sitwasyon. Ang lalaki naman ay medyo nababalisa. "Hold it back. Maganda rin yun, basta't hindi na lumala o umarte." Marami na silang napuntahan na establishmento, ngunit walang nangyari dahil hindi inaasahan ang sinabi ni Martin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Walang problema iyon." Tumango si Martin. Ang isang lingguhang sesyon ng acupuncture na may mga karayom ay sapat na maaari nating asahan ang isa pang 10 taon para sa kanya kung magiging maayos ang lahat. Isa pang 10 taon. Natuwa ang matanda sa balita. 10 taon. Napakaraming maaaring gawin sa loob ng 10 taon. Kung gayon, kami ay nasa pangangalaga mo, Elder Larkins. Nakatira kami sa Iron Lake, at tungkol sa lingguhang mga sesyon. Sisiguraduhin naming sasagutin ang maraming gastusin sa pamumuhay bilang karagdagan sa mga bayarin sa paggamot. Panimula ng lalaki. "Wala akong oras. Ang mga session ay dapat gawin sa aking lugar." Agad namang tinanggihan ni Martin ang paniwala. Ito ay isang tuntunin niya, hindi siya kailanman nagbigay ng serbisyo sa pinto sa pinto. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi sigurado kung ano ang gagawin. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang ama na maglakbay ng ganoong uri ng distansya bawat linggo. Sapat na ang bigat ng katawan niya. "Sino ka sa tingin mo?" Sumabog ang middle-aged na babae bago pa makapagsalita ang lalaki. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Martin. "May ideya ka ba kung sino ang aking ama?" "Pumila ang mga tao para lang sa pagkakataong magamot ang aking ama, iniaalok namin sa iyo ito dahil nakuha mo ang aming pagkilala. Anong klaseng big shot sa tingin mo ang iyong sarili, hindi ba ikaw ay isang matandang doktor sa silangan? Dito, babayaran ka namin ng dobleng bayad. Sapat na ba iyon?"
118. Kailangan mong maghanap ng ibang doktor, kung gayon. Sabi ni Martin nang hindi man lang tumitingin sa babae, tumayo at malinaw na sinabi sa kanila na tapos na sila dito. Sisubog na rin ang lalaki sa pagsabog ng kanyang asawa, sa wakas ay nakahanap na sila ng taong kayang gamutin ang kanyang ama, at ngayon ay pinuntahan siya nito at tinawid. Si Martin ay hindi regular na doktor. Doblehin ang bayad. Iniisip ba ng babae na ang isang doktor sa antas ni Martin ay kulang sa pera? Hindi na nakayanan ng lalaki, inikat niya ang kanyang katawan at ipinatong ang palad sa mukha ng babae. Hero, itikom mo yang bibig mo. Hinawakan lang ni Hero ang pisngi niya habang hindi makapaniwalang nakakurap sa lalaki. Ang lalaki naman ay naglalakad patungo kay Martin. Kuya Larkins, pakiusap, huwag mong ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas, huminahon tayo at pag-usapan ito. Ang middle-aged couple, obviously, ay ang mag-asawang Terrence na nakilala pabalik sa business district. Sila ay sina Tommy at Hero. Si Martin, sa kabilang banda, ay hindi ganoon kaasar, nakahanap siya ng kahulugan sa mga salita ni Tommy, at nagpa siya na hindi na niya kailangang bigyang pansin ang mga ramble ng babaeng iyon. Ang pasyente ay ang priority dito, pagkatapos ng lahat. Dahil doon, huminto si Martin at tumalikod. I'll stay here, Tommy. Bumalik muna kayong dalawa sa Iron Lake. Sinabi ni Elder Lane, na hindi rin pinansin si Hero, maliwanag na labis na nadismaya sa kanyang manugang. Sa sarili mo. Pero, ama. Nag-aalalang sabi ni Tommy. Ayos lang, bumalik ka muna. Wala naman akong gagawin ngayon, pretuhin mo na lang na matandang magbabakasyon. Kunin mo ako dito mamaya, malapit sa bahay ni Professor Larkins. Medyo maganda rin ang kapaligiran, dito lang ako titira saglit. Ngumiti si Elder Lane, na ikinakaway ang kamay ng pagpapaalis sa kanyang anak. Ay! Naiintindihan ko. Alam na alam ni Tommy na walang negosasyon pagkatapos na magdesisyon ang kanyang ama. Nilabas niya ang phone niya at may tinawagan. Hello, Principal Sierra. Ito ay si Tommy, ang aking ama ay nagpa siya na manirahan sa campus, maaari ka bang mag-ayos ng isang bahay malapit sa lugar ni Elder Larkins? Oo, salamat. Sinusubukang alamin ni Harold kung anong uri ng mga tao ang tatlong ito, ngunit nilinaw ng tawag sa telepono kung gaano sila kalakas. Si Principal Sierra, ang pinuno ng Starfield University of Medicine, hinikayat siya ni Tommy na hanapin ang matandang lalaki ng bahay, malapit sa lugar ni Martin, sa isang tawag lang sa telepono ay napakahusay na. Kailangang maunawaan ng isa na ang sinumang nakatira sa distrito ng Villa ng paaralan ay kailangang nasa antas ng isang dean. Ang mga villa sa paligid ng lugar ni Martin ay pawang mga top-tier na bahay, gayon din ang mga taong ito ay kailangang maging lubos na mahalaga para sa punong guro na gumawa ng ganoon para sa kanila. Nang matapos si Elder Lane, lumingon si Martin kay Harold. Yang, halika at maupo ka muna, kakausapin kita pagkatapos ko dito. Manood ka ng TV o gumamit ng internet pansamantala. Okay. Don't mind me, Lolo Larkins, maghihintay ako. Sinabi ni Harold, na halatang hindi masyadong nag-abala sa mga kagandahang loob, siya ay naging medyo malapit kay Martin, pagkatapos ng lahat. Umupo siya sa isa sa mga sofa at binuksan ang TV. Naghahanda na si Tommy na umalis kasama ang kanyang ama nang matapos si Martin sa pagtatakda ng schedule ng paggamot para kay Elder Lane, simula sa susunod na araw. Tama Elder Larkins, may kilala ka bang batang doktor na talagang bihasa sa pagmamasahe? Dapat ay isa rin siyang Eastern doctor. Tanong ni Tommy, biglang naalala si Terrence. Ang lalaki ay napakahusay, mula sa kung ano ang kanyang nakita, malamang na marami pa siyang magagawa kung siya ay may mga karayom sa kanya. Ang impresyon na ginawa ni Terrence ay sariwa pa rin sa isip ni Tommy, pinatunayan ng kanyang pagmamasahe ang kasabihang hindi kailangang magmula sa karanasan ang kasanayan. Talagang sanay sa masahe. Tumigil si Martin. Ang tinutukoy mo ba ay pagmamasahe sa Eastern Medicine? I think so. Tumango si Tommy. Kami ay nasa isang distrito ng negosyo 2 araw bago, at ang sakit ng aking ama ay biglang kumilos. Wala kaming gamot, at isang batang doktor ang nagkataon sa amin, na minamasahe siya sa kagipitan. Hindi nagtagal bago gumaling ang aking ama. Nagmamasahe. Pinahinto niya ang angina pectoris sa pamamagitan lamang ng pagmamasahe. Tanong ni Martin na natigilan.
Naunawaan niya kung gaano kalawak ang kalawakan ng Eastern medicine, walang limitasyon sa kung gaano karami ang matututuhan ng isang tao, at habang nakamit niya ang mahusay na katanyagan sa mundo ng medikal, nalaman ni Martin na kahit na siya ay malayo sa pagkabisado ng isang bagay na may malalim na ugat at sinaunang gamot sa Eastern. Ngunit alam din niya na ang angina pectoris ay hindi isang problema na maaaring lutisin sa simpleng masahe. Nagkaroon ng isang magandang pagkakataon na ito ay maaaring nilalaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga karayom, ngunit kahit na iyon ay walang garantiya. Alam mismo ni Martin kung paano gumamit ng gamot sa kanluran sa kaso ng isang emerhensya, na nagbibigay ng paggamot sa pamamagitan ng mga karayom pagkatapos na ma-stabilize ang katawan sa pamamagitan ng Western na paraan. Tama, kaunti lang ang minasahe niya sa tatay ko bago siya unti-unting gumaling. Natigilan si Tommy sa reaksyon ni Martin, pati na rin hindi niya alam ang Eastern medicine, pero malinaw sa mukha ni Martin na kahit siya ay hindi makapaniwala sa ginawa ng batang doktor. Ang katotohanan iyon lamang ang nagpatunay kung gaano kahanga-hanga ang batang doktor na iyon. Paanong posible iyon? Kumunat ang noo ni Martin. Isang resulta na ganoon sa masahe lang. Gumamit ba siya ng iba pang pamamaraan? Hindi nakatayo lang ako sa tabi niya, dumaan lang siya, at malamang na hindi siya darating kung hindi niya kilala ang babae. Namumula ang mukha ni Tommy sa galit nang maalala niya ang mga kilos ng asawa noong araw na iyon. Sinaman niya ito ng tingin matagal na niya itong hiniwalayan kung hindi dahil sa pamilyang Wu. Anong klaseng pagpapalaki ang mayroon ng nakakahiyang babaeng iyon, na laging nagsusungit ng hindi makatwiran? Sa kabutihang palad para sa kanya, si Martin ay hindi masyadong interesado sa anumang bagay maliban sa pagmamasahe. Bahagya siyang napabuntong hininga sa sinabi ni Tommy. May nabasa talaga ako tungkol sa ang Eastern medicine ay malalim, at may isang paraan na ginamit noong sinaunang panahon kung saan ang chi ay ginamit sa pamamagitan ng mga masahe upang makamit ang mga restorative effect. Hindi ito imposible, ngunit ang pamamaraan ay matagal nang nakalimutan. Hindi ako masyadong sigurado sa aking sarili, ngunit ito ay isang paliwanag sa ginawa ng lalaki para sa iyong ama. Oh! Ibig sabihin, sanay talaga siyang doktor, kung ganoon nga. Sabi ni Tommy, nang hihinayang na hinayaan niya ang lalaki ng ganoon na lang baka napagaling niya ang kanyang ama kung hihilingin niya ito. Napabuntong hininga na lamang siya sa panghihinayang dahil hindi niya alam ang antas ng kanyang galing sa medisina. Kung totoo ang sinasabi mo, natatakot ako na ang lalaking ito ay may mga kakayahan sa medisina na higit pa sa kung ano ang taglay ko. Pero, bakit wala akong narinig na isang Eastern na doktor sa ganitong antas na dumarating sa Starfield? Tanong ni Martin habang sinusubukang maalala ang kahit ano. Sa kasamaang palad, si Martin ay walang ganoong mga master sa kanyang lupon, hindi pa siya nakarinig ng ganoong tao, lalo pa ang makipagkaibigan sa isa. Siya ay isang binata sa paligid ng 20, medyo slim, ngunit fit at the same time. Inilarawan ni Tommy habang inaalala ang mga katangian ni Terence. 119. Around 20. Lalong sumimangot si Martin sa mga salita, isang lalaking may ganoong antas ng medikal na kasanayan sa edad na iyon. Galing kaya siya sa pamilya ng Hidden Miracle Doctor? Nasiyahan si Martin ng mahusay na katanyagan sa buong mundo, na naabot kung nasaan siya sa kanyang mataas na kasanayan sa acupuncture at moxibustion. Ngunit naunawaan niyang marami pang mga dalubhasang doktor na hindi gustong ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan sa publiko. May isang ganoong doktor na nakilala niya noong siya ay bata pa, ang kanyang sariling acupuncture ay itinuro ng tao. Ang kanyang mga natutunan ay isang siko lamang mula sa medikal na kahusayan ng isang tao, ngunit kahit na iyon ay sapat na upang palawakin ang kanyang pangalan sa buong mundo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi masyadong nagulat si Martin sa edad ng lalaki, hindi naman ito masyadong kapanipaniwala kung tutuusin, ang lalaking nakilala niya ay medyo bata pa. Ngunit hindi masyadong katawa-tawa si Martin na isipin na ang taong iyon ay nagsasanay sa ilang ipinagbabawal na sining, na nagpabata muli. Sinabi ni Tommy sa paligid ng 20, at ang taong nakilala ni Martin ay dapat na hindi bababa sa 30. Hindi masyadong malamang na ito ay ang parehong tao. Professor Larkins, nakilala ko na rin ang binata. Sigurado akong wala pa siyang edad na 20, may mature na hangin tungkol sa kanya, ngunit napakabata niyang mukha. Kailangang bata pa siya. Dagdag ni Elder Lane. Kung ganoon nga ang kaso, dapat kong sabihin na wala akong ideya kung sino ang master na ito.
Ang pinakabatang Eastern Medicine Master sa Starfield na kilala ko ay higit sa 50 taong gulang na. Sabi ni Martin, hindi itinuloy ang kanyang pangungusap. Walang paraan na mapagkakamala ng matanda ang isang 50 taong gulang na lalaki bilang isang 20 taong gulang na tao, kung tutuusin. Nakikita ko. Sabi ni Tommy, nabigo. Nakakaawa naman siguro kung ganoon. Nagkataon bang humingi ka ng contact number? Sumuko na si Tommy, ngunit nakita ni Martin ang kanyang sarili na interesado sa master na masahista na ito. Walang masyadong doktor sa level na iyon, at gustong makilala ni Martin ang master na ito, pati na rin ang dean ng Eastern Doctors at lahat. Natitiyak niya na ang kanyang sariling acupuncture ay makakakita ng makabuluhang pagpapabuti kung makikipag-usap siya sa lalaking ito. Ang masahe at acupuncture ay nagbahagi ng isang pangunahing pagkakatulad, pagkatapos ng lahat parehong gumaling sa pamamagitan ng mga punto ng acupuncture. Well, hindi niya ginawa, pero iniwan namin siya sa amin. Sabi ni Tommy, medyo nahihiya. Hindi niya ito masyadong inisip, ngunit halata sa reaksyon ni Martin na ang binata ay isang napakapambihirang tao. Inimbitahan siya ng aking ama na makipag-ugnayan sa amin kung bibisita siya sa Iron Lake. Ngumiti lang si Martin, may bahagyang kawalang interes na bakas sa kanyang mga labi. Ang isang regular na doktor ay kukuha ng pagkakataon na iugnay ang kanyang sarili sa isang lalaking tulad ni Elder Lane. Isang panggamot na master, at isang nakatago sa gayunpaman, ay walang pakialam sa isang bagay na tulad niyan. Ang binata ay maaaring lubos na humanga sa mundo sa pamamagitan lamang ng pagmamasahe na iyon ng mag-isa, kung siya ay tunay na naghahanap ng katanyagan at kaluwalhatian. Ang katotohanan na hindi man lang narinig ni Martin ang tungkol sa lalaki ay nangangahulugan lamang na ang master ay ganap na walang interes sa alinman sa mga iyon. Ito ay ganap na hindi naririnig para sa isang kabataang lalaki na tulad niyan. Naalala ni Martin ang kanyang sariling mga hangarin para sa katanyagan at kaluwalhatian noong makatanggap siya ng ilang pagtuturo mula sa master na iyon hindi niya maiwasang makonsensya at mahiya sa naisip. Ang binatang ito ay ang pangunahing halimbawa ng isang master, isang tunay na halimbawa. Natural lang na ang isang lalaking ganoong kalibre ay hindi magsisimulang makipag-ugnayan kay Elder Lane. Walang napansin si Tommy, ngunit napansin ni Elder Lane. Maaaring siya ay matanda na, ngunit ang kanyang mga pandama ay hindi pa napurol. Ang kanyang talamak na mga obserbasyon ay nagbigay sa kanya ng insight sa malabong ngiti ni Martin na iyon maaaring napalampas niya ang pagkakataong gumaling ang kanyang karamdaman. Naalala niya ang mahinang ekspresyon ng lalaki noong araw na iyon, tila tumahimik siya kung kaya ba niya itong gamutin o hindi. Hindi maiwasan ni Elder Lane na pagsisihan ang kanyang kawalan ng pasyon noong araw na iyon. Malinaw na tinulungan siya ng lalaki para makaalis ang kaibigan niya sa problema. Malamang na nagkaroon siya ng sama ng loob kay Elder Lane at sa kanyang pamilya dahil sa buong pangyayari, pati na rin. Kung makipag-ugnayan siya sa iyo, pakiusap Elder Lane, kailangan mong ipaalam sa akin. Hiniling ni Martin, ito lang ang tanging magagawa niya sa puntong iyon. Ang mga hangin ng kapalaran ay maaaring talagang pumutok sa taong iyon sa kanyang paraan, kung siya ay mapalad. Si Tommy, sa kabilang banda, ay talagang natigilan. Si Martin ay nagsabi ng please. Ang tono at ugali na kasalukuyang pinapakita niya. Ito ang una simula noong pumasok siya sa villa kasama ang kanyang pamilya. Makapangyarihan si House Lane, ngunit wala silang masyadong mai-aalay kay Martin. Sa kabaligtaran, ang maraming makapangyarihang pamilya ang nangangailangan ng Martin. Dahil dito napanatili ng Lane House ang isang makatwirang antas ng kabob ang loob sa harap ni Martin, at pati na rin kung bakit si Tommy ay umabot pa sa paghampas sa kanyang asawa. Si Martin ay sadyang hindi isang taong masasabi mo ng isang bagay na walang katotohanan. Pagtatawanan sila ng ibang mga pamilya kapag may lumabas na balita, natutuwa na ang Lanes ay magiging kasing katawa-tawa gaya ng pag-asar sa isang milagrong doktor. Ngunit ang napakahimala na doktor na ito ay umabot sa pagsasabi ng please, para sa isang walang pangalan na doktor. Naiintindihan ng sinumang tanga ang bigat ng sitwasyon, sa puntong iyon. Hindi makapaniwala si Tommy, sinayang niya ang pagkakataon. Siyempre. Sisiguraduhin naming ipaalam sa iyo, makatitiyak ka. Si Tommy ay puno ng panghihinayang, ngunit hindi siya isang taong may kaunting kontrol sa kanyang emosyon. Pinanatili niya ang kanyang kalmado habang nagsasalita. Well, humanap muna kayo ng matitirhan, sisimulan natin ang unang session bukas. Sabi ni Martin sabay tango, tumayo ulit.
Sige, Professor Larkins. Aalis na kami. Sabi ni Tommy habang tinutulungan ang kanyang ama na bumangon, pababa ng hagdan kasama si Hero na may kamay sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay bumaling si Martin kay Harold, walang balak na i-escort si Lanes palabas. Hindi ka nagmamadali, sana. Hindi naman. Lolo Larkins, ang tatlong iyon. Hindi pa nakikita ni Harold ang pamilya, malamang hindi sila taga Sungon. Nabanggit din nila si Iron Lake. Ang Lanes ng Iron Lake. Isang malaking pamilya. Ang pasyente ay ang lolo ng bahay ni Lane, si Edmund Lane, 80 ngayong taon. Ang kanyang katawan ay nakitang mas magandang araw, gayunpaman. Direktang paliwanag ni Martin, ang dalawa ay medyo malapit, pagkatapos ng lahat. Ang Lane House ni Iron Lake, hindi nakakagulat na nakuha nila ang punong guro upang mahanap sila ng bahay sa isang tawag. Nakangiting sabi ni Harold. Well, let's do the usual for you. Acupuncture is not going to do much in your case, but it is better than nothing. Maghintay ka pa, dadalo ako sa isang Eastern Medicine Symposium sa susunod na linggo sa Iron Lake, babanggitin ko ang iyong kaso sa iba at tingnan kung may makikita tayong bago. Sabi ni Martin. Haha. Buti na lang at kumapit pa rin ako. Hindi na ako makakabalik sa battlefield, pero medyo masarap gumawa ng tapat na trabaho sa police force para sa pagbabago. Optimistikong sabi ni Harold. 120. Kumapit ka. Oo. Ayos lang kung kumapit lang. Napabuntong hininga si Martin. Alam mo mismo ang mga pampakalma na pangpawala ng sakit na iyon ay nagdudulot ng malaking pinsala sa iyong katawan. Huwag na nating pag-usapan kung gumagana ang gamot o kung ang iyong katawan ay nagkakaroon ng resistensya sa droga. Matagal ka nang nahulog sa mga pangpawala ng sakit bago pa magkabisa ang alinman sa mga iyon. Tama na. Sumagi sa isip niya ang Race 8 na ibinigay ni Terence sa kanya. Kumuha siya ng ilang gamot mula sa isang parmasya, sa pag-aakalang sulit itong subukan. Pinakuluan niya ang gamot nang hindi siya makatulog sa sakit at ito ay naging lubhang epektibo. Ang kanyang katawan ay tumigil sa pananakit hindi nagtagal pagkatapos noon, at siya ay natulog sa buong gabi hanggang sa pagsikat ng araw, nagising na may hindi maipaliwanag na kasariwaan sa kanyang katawan. Ito ay mas mahusay kaysa sa paggising mula sa sakit sa kalagitnaan ng gabi na may mga pangpawala ng sakit, pagkatapos na maubos ang mga ito. Isang beses lang niya kailangang gamitin ang gamot ni Terence. Hindi inaasahan ni Harold na magiging ganoon kabisa ito, lalo na kapag hindi ito isang bagay na pinaghirapan niyang gawin para sa kanya. Napigilan niya ang kanyang sakit sa gamot ni Terence nitong mga nakaraang araw, at hindi mapigilan ni Harold na humanga. Gaya ng inaasahan kay Eagle, isang makajos na pag-iral sa loob ng koponan. Hindi lang si Harold ang humahanga sa kanya, gayon din sinumang lumaban kasama ni Terence ay iginagalang ang kanyang mga kakayahan. Bilang resulta, walang sinuman sa mga lalaki ang nainggit kay Terence nang ang kanilang diyosa ay umibig sa kanya, isang bagay na ganoon ay tiyak na mangyayari, pagkatapos ng lahat. Ito ay natural lamang. Naisip ni Harold na sabihin kay Martin ang tungkol sa Race 8 ni Terence. Hindi kailanman sinabi sa kanya na ilihim ito, ngunit si Terence ay maaaring sumasailalim sa isang espesyal na misyon. Ito ay isang posibilidad na magdudulot siya ng problema kung ibabahagi niya ang Race 8 sa iba. Ngunit si Martin, ang kanyang nakatatanda si Harold, ay matagal nang patay kung hindi dahil kay Martin. Ang acupuncture ng doktor at ang mga pangpawala ng sakit ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya ng buhay pagkatapos niyang umalis sa larangan ng digmaan. Lolo Larkins. Kaya binigyan ako ng Race 8 ng isang kaibigan ko ilang araw na ang nakakaraan, para palitan ng mga pampakalma na pangpawala ng sakit. Sinubukan ko ito, at talagang kitang-kita ang mga resulta. Ang mga epekto ay hindi rin nawawala ng kasing bilis, at hindi ko na kailangang inumin ito ng 2 beses tulad ng ginagawa ko sa mga pangpawala ng sakit tuwing gabi. Sabi ni Harold, na nagpas siyang iwanan ang bahagi ng lihim. Igagalang niya ang magkabilang panig sa pagpipiliang ito. Race 8 para palitan ang mga pangpawala ng sakit. Tanong ni Martin, nanlalaki ang mga mata. Race 8 ng gamot sa silangan. Oo. Tumango si Martin, medyo nahihiya sa pagtitig ni Martin sa kanya. At sabi mo effective sa'yo. Ito ay sunod-sunod na pagkabigla ngayon.
Una ay binanggit ni Tommy ang isang 20 taong gulang na Eastern Missouri na nagligtas kay Elder Lane mula sa angina pectoris sa pamamagitan lamang ng pagmamasahe, at ngayon ay sinasabi ni Harold na pinalitan ng Ray Zeta ng kanyang kaibigan ang mga pangpawala ng sakit na huminto sa pag-atake ng pananakit na may kitang-kitang epekto. Ano ang nangyayari? Kailan pa napuno ang mundo ng medisina sa silangan ng mga kahangahangang medikal? To tell the truth, Lolo Larkins, ang Ray Zeta na ito ay talagang mabisa. Ang pag-alis ng sakit ay isa lamang bagay. Palaging may ganitong nakakapreskong pakiramdam kapag nagising ako kinabukasan pagkatapos uminom ng gamot. Matapat na pagpapatuloy ni Harold. Oh, pwede ko bang makita ang Ray Zeta? Nababahala si Marty na maaaring mayroong opium o ilang uri ng ilegal na gamot na inihalo sa inireresetang prominenteng sedative effect na maaaring makamit sa pamamagitan ng ibig sabihin nito, ngunit ito ay magdulot ng matinding pinsala sa katawan, pati na rin. Gayunpaman, higit pang nag-isip sa bagay na iyon, at napagtanto ni Marty na hindi iyon ang mangyayari. Ang lalaki ay isang pulis, at isang kriminal na kapitan ng pulisya. Sa oras na iyon medyo pamilyar siya sa mga droga tulad ng opium, at hindi siya kailanman makakalapit sa ganoong uri ng bagay. Ang mga sangkap na tulad ng mga iyon ay hindi karaniwang matatagpuan sa mga parmasya, pati na rin. Kung nakuha ni Harold ang mga medikal na sangkap mula sa isang parmasya, natural lamang na ipagpalagay na ang Ray Zeta ay naglalaman ng mga gamot na madaling makuha sa mga regular na parmasya. Napagtanto ni Marty na ginagawa niyang komplikado ang mga bagay sa karagdagang pag-iisip. Mapait na ngumiti si Martin sa mukha na ginagawa ni Harold, tila siya ay nasa isang mahigpit na lugar, at naunawaan ni Martin, maraming Ray Zeta ang inilihim dahil sa halaga nito. Halimbawa, ang kasalukuyang miracle doctor, si Dr. Kang, ang lalaki ay nagtatag ng isang imperyo ng medisina batay sa isang Ray Zeta lamang na nagpapagaling ng mga sugat, na nagtulak sa pamilya Kang sa mundo ng mga nangungunang bahay dahil doon. Ang Ray Zeta ay walang anumang side effects, kaya kung ang inilarawan ni Harold ay totoo. Kung gayon ang recipe na iyon ay dapat na nasa antas man lang ng Ray Zeta ng miracle doctor, sa mga tuntunin ng halaga. Ang paghingi niya ng Ray Zeta ay talagang naglagay kay Harold sa isang masamang posisyon, at ipinaliwanag kaagad ni Martin ang kanyang mga intensyon. Huwag kang magmadali sa anumang conclusion, alam ko na ang mga Ray Zeta ay karaniwang pinananatiling lihim. Sinadya ko lang makita kung mayroong anumang sangkap na may mga side effect na kasangkot. Hindi ito Ray Zeta na dapat nating ibunyag sa mga tagalabas, ngunit Lolo Larkins, ayos lang kung gusto mong makita ito. Sabi ni Harold. Kukunin ko ito para sa iyo ngayon, ngunit mangyaring huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito bago bigyan ng pahintulot ng aking kaibigan. Siyempre. Pamilyar ako sa mga patakarang iyon, makatitiyak ka, Yang. Hindi ka ilalagay ni Lolo sa isang mahirap na lugar, sisiguraduhin kong ilihim ang Ray Zeta hanggang sa pumayag ang iyong kaibigan. Sabi ni Martin, tuwang-tuwa sa mga salita ni Harold. Kung tutuusin, kahit ang pagtingin lang sa isang Ray Zeta na tulad niyan ay lubos siyang maliliwanagan. Si Harold ay palaging nagtatago ng Ray Zeta sa kanya kahit na pagkatapos niyang makuha ang mga gamot mula sa parmasya. Binunot niya ito at ibinigay kay Martin, alam niyang ang isang tulad ni Terence ay sisiguraduhin na sasabihin sa kanya kung may gusto siyang ilihim. Nangangahulugan ito na hindi kailangan ni Terence ang Ray Zeta na inilihim, ngunit kahit na ganoon, nais ni Harold na makatiyak at magkaroon ng pahintulot ni Terence bago niya hayaan si Martin na ibahagi ang Ray Zeta sa iba. Maingat na tinanggap ni Martin ang Ray Zeta. Hindi siya masyadong nag-react habang binabasa niya ang mga unang bahagi, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ng gulat at pagtataka ang mga ekspresyon ni Martin habang pinag-aaralan niya ang mga nakalistang herbs at ingredients. Ito ang Ray Zeta. Hindi makapaniwala si Martin, ang mga sangkap doon ay talagang ordinaryo. Walang isang sangkap na partikular na mahal o bihira, ngunit ang ilan sa mga ito, tulad ng Gastrodia halimbawa, ay nagbigay ng mga sedative effect. Naibigay na rin ni Martin ang mga sangkap na ito kay Harold dati, ngunit hindi masyadong kitang-kita ang mga resulta. May kakaiba bang epekto ang mga sangkap na ito kapag pinaghalo? Natigilan si Martin, ngunit siya pa rin ang dean ng Eastern Doctors, sa pagtatapos ng araw. Naunawaan niya na ang mga Ray Zeta sa Eastern Medicine ay madaling kapitan ng matinding pagbabago sa pagkakaiba lamang ng isang sangkap.
Ang mga sangkap na inireseta ay hindi masyadong magkaiba, lahat sila ay nakatarget sa sakit sa mga kalamnan, at walang anumang espesyal sa kanila. Ang tiyak ni Martin, gayunpaman, ay ang katotohanang malinis ang lahat ng sangkap na ito, walang anumang bagay na tulad ng opyo sa loob ng mga ito. Oo, yun nga. May problema ba, Lolo Larkins? Tanong ni Harold, na curious sa nakatulala na mukha na ginagawa ni Martin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.